Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pag-iisang dibdib ay hindi lang simpleng pagsasabi ng salitang Opo Father. Sa harap ng altar, ito ay isang dapat patunay na kaya mo ring manindigan para sa taong pinili mong makasama sa panghabang buhay. Siya dapat ang pipiliin mo sa araw-araw kahit marami pang tukso ang sumubok sa inyo. Hindi lang saya at kilig ang inyong mararanasan. May mga araw din na sa tingin mo ay hindi ka na sigurado. At parang hindi na kayo magkasundo, pero pipiliin mo pa rin siyang kausapin kesa iwanan. Pipiliin mo pa rin umuwi sa kanya kahit may mga tukso at pagkakataong mas madali ang sumuko. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Shelo. 25 years old at tubong La Union. Isa po akong probinsyana. Nang mamasukan po akong kasambahay sa Maynila ay madalas po akong pinagtatawanan. Dahil kahit simpleng pagsakay lamang sa escalator ay hindi ko pa alam. Hindi ko rin po alam noong gumamit ng gas stove at rice cooker. Kaya madalas akong napagsasabihan ng amo ko. Mabuti na lamang at may katulad ko ring kasambahay na nagmalasakit sa akin para turuan akong gumamit ng mga yon. At sa awa naman ng Diyos, Papa Dudut, nakapag-adjust na rin po ako sa loob ng 2 taon na pagtatrabaho ko. Palagi akong sinasama ng amo ko sa labas para masanay sa mga mall o kahit sa mga supermarket. Halos 3 taon din po akong nanilbihan sa kanila bago ako nagdesisyong magtrabaho abroad. Namasukan ako bilang domestic helper sa Hong Kong at habang nagtatrabaho ako roon ay nagpapatayo na ako noon ng sarili kong bahay. Sakaling maisipan ko nang magkapamilya, noong panahong yon ay meron na akong nobyo. Security guard siya sa isang kilalang money remittance center sa Pilipinas. Gusto na raw niyang magpakasal kaming dalawa kaya kinailangan ko nang umuwi. Nakaipon na rin naman ako noon kaya nagpasya na lamang po akong magbukas ng tindahan sa bahay ng mga magulang ko para matulungan din nila ako roon. Ikinasal kami ni Edwin at nagsama sa iisang bubong. Halos ako lahat ang gumagastos. Lalo na sa kasal namin dahil 2 ang kapatid na pinag-aaral niya. Kaya hindi siya makaipon. Hindi naman yon naging problema sa akin, Papa Dudut. Nangako si Edwin. Nababawi siya kapag nagsasama na kami sa isang bubong. Siya naman daw ang gagastos para sa aming 2 para hindi na ako masyadong mahirapan. Abay sa kasal namin ang pinaka-close kong pinsan na si Sarah. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Pero sa aming 2 siya yung mas mahiling mag-ayos. Kung ano-anong beauty products ang ginagamit niya kaya makinis ang kanyang muka at maputi rin ang kanyang balat. Hindi tulad sa akin na medyo sunog po talaga sa araw. Kaya kung titignan ay halos magkaedad lang kami. Pero pagdating sa itsura at kalinisan sa katawan at sa bahay ay hindi rin naman ako magpapakabog, Papa Dudut. Gusto nang magkaanak ng asawa ko. Nakailang subok na rin po kami ni Edwin, Papa Dudut, kaya lang mukhang hindi pa talaga para sa amin ang pagkakaroon ng anak. Dahil hindi ako
mabuntis-buntis. Sinabihan na nga po ako ng nanay ko na magpa-check up na dahil baka may problema na raw ako. Ginawa ko naman yon. Ayaw ko kasi na ako ang maging dahilan kaya hindi kami magkaanak ng asawa ko. Feeling ko kasi noon ay yun na ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa kanya. Pero kahit magpa-check up na at nakumpirmang healthy naman ako ay wala pa ring nangyari. Hindi pa rin ako nabuntis. Sa kabila ng ilang subok namin kaya naisipan ko nang kumbinsihin si Edwin na magpatingin na rin sa doktor para makasigurado kami. Pero bago yun gawin ay kinausap ko muna ang pinsang kong si Sarah para hingin ang opinyon niya. Sa tingin mo ay ayos lang kaya kung sasabihin ko kay Edwin na magpatingin na rin siya? Tanong ko noon sa kanya. Pero ganito ang sinagot niya sa akin. Naku, baka ma-offend ng asawa mo. Baka ang maging dating sa kanya ay iniisip mo na baog siya. Naintindihan ko naman noon ang pinupunto ni Sarah kaya hindi ko tinuloy ang bala ko. Pero makalipas ang isang buwan ay muli na namang nagpahiwatig sa akin si Edwin na gusto na niyang magkaanak. Kaya naman kahit nag-aalinlangan ako ay kinausap ko na siya. Mahal, huwag ka sanang magagalit pero magpatingin ka na rin kaya sa doktor para lang makasigurado tayo. Pero hindi nagustuhan ni Edwin ang sinabi ko nung una. Pero nang makapag-isip-isip siya ay sumang-ayon na rin siya sa akin. Sagot ko naman ang gastos, Papa Dudut. Pagkagaling nga namin sa doktor ay doon na namin nakumpirma ang dahilan kaya hindi ako mabuntis-buntis. Ang asawa ko po ang may problema at hindi naging maganda ang pagtanggap niya noon. Napadalas ang pag-inom niya at palagi na siyang wala sa bahay. Minsan ay sinusundo ko pa siya sa inuman. Kaya nang minsang umuwi siya ng hating gabi at lasing na ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na kumprontahin siya. Anong balak mo? Sirain na lang ang buhay mo dahil hindi tayo magkaanak? Sabi ko noon sa kanya. Tinignan niya ako ng masama na parang gusto niya na akong saktan, Papa Dudut. Sinabi niya sa akin na wala akong karapatan na pagsabihan siya dahil wala naman daw akong alam sa nararamdaman niya. Hindi naman daw ako ang may problema kaya hindi ako ang nakakaramdam ng kahihiyan at matinding panghihinayang. Nakikita ko naman kung gaano siya kadismayado sa nangyayari. Pero gusto ko pa rin ipaalam sa kanya noon na hindi lang naman siya ang nakakaramdam noon kundi pareho kami. Wala kaming kibuan ng ilang araw, Papa Dudut, nagtatabi kami sa pagtulog pero wala nang nangyayari sa amin. Kahit pagkayakap at paghalik na ginagawa niya noon ay hindi na rin niya ginagawa sa akin. Nakakalungkot. Nasasaktan din ako sa ganong trato niya sa akin pero wala naman akong magawa. Hinayaan ko na lamang muna siya. Binigyan ko siya ng panahon para makapag-isip-isip. Alam ko kasi na pagsubok lamang yon sa aming mag-asawa. Kaya lamang, Papa Dudut, ang inaasahan kong pagbalik ng dating pagtrato sa akin ng asawa ko ay lalo pang lumabo. Masakit mang isipin pero nararamdaman ko noon na parang hindi na niya ako mahal. Pumasok na rin sa isipan ko na baka may iba na siyang babae pero pilit kong nire-reject ang ideya na yon dahil bukod sa masyadong masakit ay hindi ko rin talaga matatanggap. Isinakripisyo ko ang trabaho ko para sa pagsasama naming dalawa at hindi ko hayaang mauwi lamang yon sa wala. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong suyuin siya at kausapin. Mas naging sweet ako sa kanya, Papa Dudut. Never ko nang binanggit ang tungkol sa pagkakaroon namin ng anak dahil baka matrigger na naman siya. May mga pagkakataong ako pa mismo ang nag-aaya sa kanya na may mangyari sa amin pero palagi niyang sinasabi na pagod siya at gusto na lamang muna niyang magpahinga. Sa sobrang sama ng loob ko noon ay inaya ko na lamang na uminom si Sarah. Nandun kami sa bahay nila. Sagot ko ang alak at pulutan dahil alam kong nagtitipid siya noong time na yon. Kaya ako na lamang ang gumastos. Habang umiinom kami at panay ang kwento ko sa kanya ay napansin ko na panay ang tingin niya sa cellphone niya. Parang may kachat siya noon, Papa Dudut. Pero syempre dahil medyo may tama na ako ng alak ay hindi ko na lamang yon pinagtuunan ng pansin.
Nakakailang bote na kami noon at medyo pumupungay na rin ang mga mata ko nang biglang dumating si Edwin. Galit na galit siya at pinapauwi na ako. Halos kalad ka rin na niya ako pauwi ng gabing yon, Papa Dudut. Sa higpit ng pagkakahawak niya sa braso ko ay nagkapasayon kinabukasan. Kung ano-ano ring mga masasakit na salita ang binitawan niya sa akin. Kesyo pokpok daw ako, babaeng pakawala at gusto ko na raw siyang palitan. Napakasakit marinig noon mula sa kanya dahil ni minsan ay hindi ako nagkaroon ng ganong intensyon. Gusto ko lang namang makahinga sa bigat ng kalooban ko dahil sa panlalamig niya sa akin. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na sagutin siya. Sobra ka naman kung makapagsalita. Hindi mo man lang ako tinanong kung bakit ako nagkakaganito. Umiiwas siya noon ang tingin sa akin. At hindi ko alam kung naaawa ba siya o naiirita, Papa Dudut. Tapos ay bigla siyang sumagot ng kahit na ano pang dahilan mo. Hindi magandang tignan sa babaeng tulad mo na naglalasing. Kasal ka na. Ibinalik ko sa kanya ang sinabi niya, Papa Dudut. Porke ba babae ako wala na akong karapatang uminom kapag may pinagdaraanan ako? Bakit ikaw? Mas malala pa nga yung ginagawa mo kaysa sa akin. Kasal ka rin naman sa akin ah. Pero gaya ng inaasahan ko, hindi niya pinakinggan ang mga sinabi ko. Tinalikuran niya lamang ako na para bang umay na siya sa mga sinasabi ko, Papa Dudut. Mas lalo pang lumamig ang pakikitungo niya sa akin. Halos hindi na niya ako matignan hanggang sa naisipan ko na kumprontahin siya. May bala ka pa bang ayusin ang relasyon natin? Kasi kung wala na, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Yan ba kaagad ang solusyon mo? Galit naman niya ang sagot sa akin. Ano pa bang dahilan ng pagsasama nating dalawa kung palagi mo akong iniiwasan? Hindi mo ako pinakikinggan sa mga sinasabi ko sa iyo, Edwin. Ginawa ko na ang lahat pero nararamdaman ko na hindi mo na ako mahal. May iba ka na ba? Hindi nakasagot si Edwin sa tanong kong yon, Papa Dudut. Doon na sunod-sunod na pumatak ang mga luha ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko dahil kahit na hindi niya sinagot ang tanong ko na yon ay parang kinukumpirma na rin niya na hindi na kami pareho ng nararamdaman para sa isa't isa. Mahal ko pa rin siya. Sigurado ako doon. Pero siya, hindi ko na siya maramdaman. Kaya ang ginawa ko ay tinanggap ko na lamang na wala ng pag-asang magkaayos pa kami. Nagbalak na rin akong umalis ng bahay pero bago yon ay naghanap na muna ako ng mapapasukang trabaho. Mahirap para sa akin ang desisyong yon dahil si Edwin naman talaga ang dahilan kaya umuwi ako. Akala ko kasi ay mabubuo ko na ang pangarap kong pamilya pero mali pala ako ng akala. Hanggang isang araw, Papa Dudut, ay sinampal ako ng masakit na katotohanan nang matuklasan ko ang tunay na dahilan ng panlalamig sa akin ng asawa ko. Nakipaglamay ako sa kaibigan ko noong araw na yon dahil namatayan siya ng nanay. Pero hindi ako nagtagal doon dahil may hinihintay akong tawag sa ina-applyan kong trabaho sa Maynila. Nasa kabilang bayan lang naman ang bahay ng kaibigan kong yon kaya mabilis lang din akong nakabalik. Pero pagdating ko sa bahay, para akong binuhusan ng malamig na tubig nang tumambad sa akin ang asawa ko na wala ni isang saplot sa katawan. Nakahiga siya sa sahig habang nakaibabaw naman sa kanya ang isang sexy na babae. Mahaba ang buhok noon kaya medyo natatakpan pa ang mukha niya. Hindi ko kagad yon nakilala, Papa Dudut, pero noong sumigaw na ako dala ang galit ko ay napalingon ang babae. Parang hindi ako nakahinga ng ilang segundo nang makilala ko kung sino ang babaeng nakaibabaw sa asawa ko ng mga sandaling yon. Walang iba kundi ang pinsan at tinuturing kong best friend na si Sarah. Sa galit ko ay sinugod ko siya, sinubsob ko ang mukha niya sa sahig at doon ko ibinuhos lahat ng sakit na nararamdaman ko. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makaganti sa akin. Kahit si Edwin na pilit akong inaawat ay hindi rin nakaligtas sa galit ko. Pinagsusuntok ko siya at tinadyakan habang humutubad ang dalawang yon sa harapan ko. Kinuha ko ang mga damit nila at itinapon sa labas ng bahay namin.
Hinayaan ko pang nakabukas ang pinto para makita ng mga nakikiosyosong kapitbahay ang kahayupan ng asawa ko at ng ahas kong pinsan. Totoo nga pala talaga, Papa Dudut, na ang taong magbibigay sa iyo ng pinakamatinding sakit ay hindi ang ibang tao na may galit sa iyo kundi ang pinakamalapit sa iyo mismo. Matapos ang kahihiyang dinanas ni Edwin at Sarah ay hindi na sila nagpakita pa sa akin. Hindi ko alam kung saan sila pumunta. Pero isa lang ang alam ko noon, hindi pa nila magagawang bumalik sa lugar namin dahil pinag-uusapan pa sila ng mga tao. Maraming naawa sa akin at nakisimpatya, pero hindi yon ang kailangan ko ng mga panahong yon. Ang gusto ko na lamang ay ang magkaroon ng katahimikan. Nagdesisyon ako na ibenta na lamang yung bahay ko para bumalik sa Maynila. Kaya lang ay hindi naman ako nakahanap kaagad ng buyer. At hindi ko na nahintay pa na mabenta yon bago ako umalis. Ibiniling ko na lamang yon sa pamilya ko at sinabihang sila na ang bahalang magbenta. Natanggap ako noon bilang caregiver ng isang dating abogado. Medyo may kasungitan si Madam noong una dahil kinikilatis pa lamang niya ako. Pero kalaunan ay naging magaan na rin ang loob niya sa akin dahil madalas ko siyang napapangiti. May kalakihan ng sweldo ko roon kumpara sa nauna kong trabaho at nalilibang din ako sa pag-aalaga sa matanda. Kaya pansamantala kong nakalimutan ang tungkol kina Edwin at kay Sarah. Makalipas ang halos 3 buwan, Papa Dudut, nabalitaan ko na lamang na kaya pala hindi maibenta ng pamilya ko ang bahay na ipinatayo ko ay dahil meron nang nakatira doon. Kumulo ang dugo ko nang malamang doon na pala umuwi si Edwin. At ibinabahay pa niya si Sarah na noon ay nagdadalang tao na. Noong day off ko, Papa Dudut, ay hindi ako nag-alangan na sugurin sila sa bahay. Halos magwala ako noon sa bahay para lamang mapaalis sila. Pero nagmatigas si Edwin at ipinaglaban niya na may karapatan din siya sa bahay na yon dahil kasal kaming dalawa. Halos manginig ako noon sa galit dahil sa kapal ng mukha niya. Alam naman niya sa sarili niya na wala siyang ambag doon kahit piso. Pero sinusulan niya si Sarah na may karapatan siya sa bahay na ako mismo ang nagpagawa dahil kasal pa rin kami. Pinalis ko si Sarah at sinubukang kaladkarin pero binantaan niya ako, Papa Dudut. Subukan mong saktan ako, kakasuhan kita. Buntis ako kaya wag na wag kang lalapit sa akin. Asawa mo na mismo ang nagpatira sa akin dito sa bahay mo. At pantay lang kayo ng karapatan sa bahay na ito. Wala ka nang magagawa, Shelo. Papa Dudut, dahil buntis siya ay hindi ko tinuloy ang pagkaladkad sa kanya. Pero hindi yon dahil natakot ako sa banta niya kundi dahil naaawa ko sa batang nasa sinapupunan niya na madadamay lang sa kagagahan ng nanay niya. Umalis ako at ilang araw ko silang hindi ginulo dahil bumalik na ako sa pagtatrabaho. Hanggang sa may kwento ko yon sa amo ko, Papa Dudut. Pinagalitan niya ako dahil pinabayaan ko lang daw na gawin yon sa akin ng asawa ko at ng kabit niya. Doon lamang ako naliwanagan na exclusive property ko pala yung bahay dahil naipagawa ko na yon bago pa kami ikasal. At sa akin din nakapangalan ng titulo noon. Pwede ko raw palayasin doon si Edwin at ang kabit niya dahil wala naman daw silang karapatang tumira sa bahay ko. Nang araw din na yon, kinausap ako ng nanay ko at nakaisip siya ng paraan para gantihan sina Edwin at Sarah. Bago ko raw palayasin yung dalawa ay naisipan niya na ipabarang ko muna sila para makabawi man lang sa pagtatraidor nila sa akin. Si nanay na mismo ang kumausap sa kilala niyang mambabarang, Papa Dudut. Nakita ko na yung matandang sinasabi niya at hindi ko na lamang po papangalanan dito para sa privacy niya. Pero nakakatakot po yung itsura ng matanda. Napakahaba po ng buhok niya at malalim din ang mga mata na nakakakilabot kung tumingin. Noong nag-leave ako, private nurse na po muna ang nag-alaga sa amo ko. Isinama ako ni nanay doon sa bahay mismo ng matanda na tawagin niyo na lamang po sa pangalang Aling Tess. Maraming garapon doon na puno ng iba't ibang klase ng insekto. Meron ding mga uod, alupihan at mga bubwet na nagtatalunan pa sa garapon.
at lahat po ng mga yon ay ginagamit niya sa pambabarang. Pero Papa Dudut, mas kinilabutan po ako noon sa sinabi ni Aling Tess. Oras na makipagkasundo ako sa dilim at pahirapan sila ay wala nang bawian pa. Kailangan mo ring tandaan na kahit ikaw mismo ay makakaranas ng kababalaghan, oras na magsimula na ang ritual. Hindi ko po maintindihan kung bakit pati ako ay makakaranas din ng kababalaghan, Papa Dudut. Hindi na ako nagtanong dahil baka kung ano pa ang sabihin noong mambabarang. Nung unang gabi, matapos kaming makipagkasundo sa mambabarang na kakilala ni nanay, nagkaroon ako ng kakaibang karanasan. Maghahating gabi na po noon at pinipilit ko po talagang matulog, pero kahit na anong gawin ko ay hindi ako dinadalaw ng antok. Noong time na po na yon ay naroon ako sa bahay ng magulang ko dahil hindi ko pa napapaalis sa bahay sina Edwin at Sarah. Hanggang sa may mapansin po ako sa may bintana. Bumangon ako, Papa Dudut, para lumapit doon. Bigla na lamang pong nagsatayuan ang mga balahibo ko nang makita sa labas yung isang babae na nakatayo sa tabi ng malaking puno. Nakatitig siya sa akin, nakangisi at nakakakilabot ang klase ng tingin niya ng mga sandaling yon. Para siyang isang demonyo. At nang matitigan ko yon ng mabuti, nanlamig ang buong katawan ko nang makita ang tila mga ipis na nagkukumpulan sa katawan noong babae. Akala ko nung unay nakaitim siyang damit, pero hindi, Papa Dudut. May mga ipis na bumabalot sa katawan niya. Muntik na akong mapasigaw noon nang makarinig ako ng malakas na kalabog sa may likuran ko. Lalo po akong kinilabutan nang makita yung itim na pusa na nasa may pintuan ng kwarto. Nakatitig din yon sa akin na parang may gustong ipahiwatig. Nang ibalik ko po ang tingin ko sa labas ay wala na yung babae. At paglingon ko rin sa may pintuan ay wala na rin yung pusa. Napahawak na lamang ako noon sa dibdib ko dahil sa matinding kabang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Hindi na ako nakatulog buong gabi at ikinuwento ko na lamang yon kay nanay kinaumagahan. Pero ang ipinagtataka ko ay hindi man lang siya nagulat doon. Naranasan ko rin yan nung may pinabarang ako kay Aling Tess. Hindi rin ako nakatulog magdamag, pero isang gabi lang nangyari ang kababalaghang yon. Tulad ng nakita mo ay may babae ring nagpakita sa akin, pati yung itim na pusa, sabi noon ni nanay. Pero bakit po ganun? Bakit kailangan din akong takutin ni Aling Tess? Umiling si nanay sa sinabi ko. Hindi raw ganun yon. Hindi raw nagpakita sa akin yung babae at yung itim na pusa para takutin ako. Hudyat daw yon na nagsisimula na ang pagsasagawa ni Aling Tess ng ritual para sa ipinapabarang ko. Kinabukasan ay bumalik na rin ako sa trabaho. Hindi kasi ako pwedeng magtagal sa amin dahil 3 araw lang po talaga ang leave ko noon at ayaw ko namang abusuhin ang kabutihan ng amo ko. Pinayagan niya lamang akong umalis para solusyonan ang problema ko at mapalayas sina Edwin at Sarah sa bahay ko. Kumusta, napalayas mo na ba ang peste sa buhay mo? Pabiro pang tanong noon ng amo ko. Ngumiti na lamang ako sa kanya at tumango. Aaminin ko, Papa Dudut, nagsinungaling ako sa amo ko, pero gagawin ko pa rin naman ang ipinayo niya sa akin. Sadya lang po talaga na ginusto ko munang makaganti sa mga taong nanakit sa akin. Nang sa ganoon ay mabawasan man lang ang sakit na nararamdaman ko kahit papaano. Nabaliwala lang po kasi ang pagsasakripisyo ko sa pag-aakalang makakabuo na ako ng sarili kong pamilya. Tapos sa lahat ng pwedeng magtraidor sa akin, yung pinaka-close ko pa talaga, kaya gano'n na lamang po katindi ang galit ko ng mga panahong yon. Papa Dudut, binalitaan na lamang po ako ni nanay kung ano ang nangyayari kina Edwin at Sarah. Naging usap-usapan daw ng mga kapitbahay namin na unang nagkasakit si Edwin. Lumobo raw ang tiyan at tinubuan ng mga bukol-bukol sa katawan. Ilang araw silang hindi lumabas ng bahay kaya wala na ring balita sa kanila ang mga magulang ko ng panahong yon. Papa Dudut, may isang gabi po na nakaranas na naman ako ng kababalaghan. Matutulog na po sana ako noon dahil tulog na rin naman ang alaga ko nang makarinig ako ng iyak ng sanggol. Akala ko nung una ay guni-guni ko lamang yon kaya hindi ko pinagtuunan ng pansin.
Pero nang humiga na ako sa kama at sinubukang matulog pero naririnig ko po talaga na may batang umiiyak. Hinanap ko po kung saan ang gagaling ang pag-iyak pero hindi ko yon makita. Pagkatapos po noon ay bigla na lamang namatay yung ilaw. Mas lumakas yung iyak na naririnig ko na parang napakalapit po noon sa akin. Papa Dudut, binalot ng takot ang buong pagkatao ko nang maramdaman ko po yung bigat sa magkabilang balikat ko na para bang may nakakapit doon. At nang kapain ko yon ay nakaramdam ako ng maliit na brasong nakakapit sa akin. Doon ko rin napagtanto na ang iyak ng sanggol na naririnig ko ay iyon mismo ang nasa likuran ko. Papa Dudut, nawalan po ako ng malay noon. Nang magising ako ay sumisigaw na yung amo ko dahil hindi ko raw siya pinagbubuksan ng pinto. Ipinaliwanag ko naman sa kanya yung nangyari pero hindi siya naniwala sa akin. Nagalit sa akin ang amo ko at sinabihang wag ng papalya kapag oras ng trabaho. Hindi ko alam kung totoo ba yung nangyari sa akin o binabangungot lamang ako ng gabing yon. Pero nung nagising ako, Papa Dudut, ay wala ako sa kama. Nasa sahig na ako noon kaya hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang nangyari. Pero nang sabihin ko yon kay nanay ay sinabihan niya ako na maaari daw na isa yung babala. Doon ko po naisip na nagdadalang tao si Sarah at maaring mapahamak ang sanggol na nasa sinapupunan niya habang pinapahirapan siya ni Aling Tess. Agad ko pong sinabihan si nanay na kausapin yung mambabarang para itigil na ang pagpapahirap kay Sarah. Pero nagulat po ako nang sabihin ni nanay na hindi na raw yun pwedeng bawiin. Wala naman daw intensyon na tapusin sina Edwin at Sarah dahil bibigyan lamang sila ng leksyon. Kaya lamang ay hindi ganon ang nangyari, Papa Dudut. Dinugo ng dinugo si Sarah hanggang sa tuluyan na po siyang nakunan. Matapos po ang ilang araw ay gumaling na rin po sina Edwin at Sarah. Kusa na rin po silang umalis sa bahay ko matapos sabihan ng mga taga-barangay na kailangan na nilang umalis doon. Hindi na nagpakita o nakipag-usap pa si Edwin. Si Sarah naman ay sumama na sa tiyahin namin na umuwi sa Siquijor para makaiwas sa kahihiyan. Wala pong ideya noon kung alam niya na kami ni nanay ang nagpabarang sa kanila. Bihira na rin po kasi akong umuwi noon sa amin dahil nang magkaroon ako ng pagkakataon na makapagtrabaho ulit sa abroad ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Ayaw ko na rin po kasing makita si Edwin dahil naaalala ko lamang ang panloloko niya sa akin. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay nandito na ulit ako sa Maynila. Nang makauwi po ako ng Pilipinas ay hindi na ako bumalik pa sa Hong Kong at naghanap na lamang ng ibang trabaho. Kakilala lang din po ng dati kong amo ang inaalagaan ko ngayon. Mabait siya at palakwento kaya naikwento ko rin sa kanya ang naging karanasan ko. Siya rin po ang dahilan kung bakit naisipan kong sumulat sa inyo dahil palagi siyang nakasubaybay sa inyong YouTube channel na Papa Dudut at maging sa pangalawa niyong channel na Kaistorya. Natutuwa nga po ako dahil kahit ang mga anak ninyo ay kilala niya rin. Masaya na po ako ngayon at sinusubukan na ring umusad sa kabila ng mga pinagdaanan ko. Pero hindi ko po alam kung may makikilala pa ba ako na muling magpapasaya ng puso ko dahil parang hirap na po akong magtiwala ulit. Isa pa po ay hindi pa rin nawawala sa isipan ko ang nangyari sa pinsan kong si Sarah noong makunan siya. Gusto ko po sanang humingi ng advice sa mga listeners ninyo, Papa Dudut, kung dapat ko pa bang kausapin si Sarah at aminin sa kanya ang ginawa namin ni nanay para makahingi ng tawad o hayaan na lamang ang lahat dahil una naman po silang nagkamali at nanakit sa akin. Hindi ko na rin po kasi alam ang gagawin ko. Nakokonsensya po ako kahit na alam kong nasaktan din nila ako. Napatawad ko na po sila sa ginawa nila sa akin pero parang ako naman ngayon ang hirap na patawarin ang sarili ko. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at sana po ay mapayuhan ako ng mga taga-pakinig ninyo. Maraming salamat po and God bless. Lubos na gumagalang, Shelo. Sa mundo ng pag-ibig, sadyang may mga tao na hindi kayang suklian ang pagmamahal at katapatan na kaya nating ibigay. May mga taong marunong tumanggap pero hindi naman nila ito kayang pahalagahan.
Maraming salamat kay Shelo sa iyong pagbabahagi ng kwento nagbigay ng aral sa mga nakikinig ngayon. Siguradong hindi lamang ikaw ang nagkaroon ng ganitong karanasan kaya maintindihan ka ng karamihan kung ang mga taong nakasakit sa iyo ay naisipan mong gantihan. Magandang bagay na nakakausad ka na sa nangyari at masaya ka na sa buhay mo ngayon at darating ang araw na makikilala mo rin yung taong hindi lamang kayang suklian ang pagmamahal na kaya mong ibigay, ngunit kaya ring tumbasan ang pagpapahalaga na noon mo pa dapat naranasan. Ngunit tandaan din natin na kahit gaano pa natin kamahal o pinagkakatiwalaan ng isang tao ay hindi natin hawak ang kanilang katapatan. Pero nasa sa atin ang desisyon kung paano tayo bumangon sakaling ilugmok tayo ng sitwasyon. Mas mabigat ang laban sa sarili kesa sa paghihiganti. Kaya mas mabuting piliin ang kapayapaan at dignidad kesa gumawa ng mga bagay na maaari din nating pagsisihan. Mas masarap ang umusad ng walang mabigat na dinadala sa dibdib at ipagpatuloy ang buhay kesa malugmok sa paghihiganti dahil wala naman itong maidudulot na mabuti. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Suportahan din po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga nakakatakot na kwento na ating pong ini-ere tuwing 7:30 ng gabi. Pagkatapos po ng Papa Dudut Stories, lipat po kaagad kayo sa Kaistorya YouTube channel. At suportahan nyo din po ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.